Pinagmamalaki ng isang messaging app ang privacy para sa mga gumagamit ito. Pero ang app nagagamit pala sa mga scam at ang tinatarget pa, mga opisyal ng gobyerno. Ang detalye sa Politico Update ni Paulo Barcelon. Posible umanong mawala ng signal messaging app sa Pilipinas. Ayon kay CICC Executive Director Attorney Aboy Paraiso, may mga gumagamit umano ng signal para magpanggap bilang si PCSO General Manager Mel Robles at iba pang hindi pinangalanang opisyal. Ani Paraiso, target ng mga scammer na gumamit ng signal messaging app para manghuthot sa ilang hindi rin pinangalanang politiko. Nag-proactive sila kasi na-detect nila na hindi yun yung nagduda sila na yung nag-pretend na kausap nila sila yon. So for example, yung kasi humingi naman ako permission sa kanya kay GML Robles, pinadala sa mga congressman. Ayon kay Paraiso, maaari umanong i-block ng gobyerno ang signal kung hindi ito makikipag-cooperate sa isinasagawang investigasyon ng pamahalaan. Ayon naman sa tech expert na si Art Samaniego, tila hindi magandang ideya na tuluyang i-block ang signal sa Pilipinas dahil isa itong secure na messaging app na limitado lang ang kinukuhang datos. Dahilan para pagkatiwalaan ito ng mga politiko, mga mamamahayag at mga aktivista sa buong mundo. Well, ang niyayabang niya, meron siyang minimal data collection. So very minimal yung data collection na ginagawa niya. Kaya mas preferred siya ng mga journalists and yung ibang mga tao na kailangan nila ng privacy and security. Depensa naman ni Paraiso, hindi raw layon ng kanilang proposal na i-block ang signal na maapektuhan ng pamamaraan ng komunikasyon, kundi para lamang masiguro na maayos na natitrace ang gumagamit ng kanilang platforms para sa mga panloloko. Isang US-based messaging app ang Signal na pwede ring magamit sa Android at iOS mobile devices. Ang bentahe, focus on privacy at pupwedeng maitago ang phone number ng user ng Signal sa ibang mga user gamit ng kanilang customized usernames. Ginagamit din ang Signal ng mga gobyerno sa ibang bansa, tulad na lamang ng ilang opisyal sa Estados Unidos kung saan nileak ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang ilang sensitibong usapan ukol sa military operations sa Yemen noong nakaraang taon. Para sa Politico Nightly, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.